Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kampo ni Digong Duterte, hindi pa rin bilid at kumbinsido sa mga pinaggagawa ni Amy Marcos. Dahil po mga kabunyog, iba't ibang reactions na po ang natanggap nitong si Amy sa mga kaalyado ni Duterte, at ito ay hindi magaganda. At tila sa kanilang mga sinasabi ngayon ay sinusuka na siya ng mga ito sa kanilang grupo. Kahit na ito ay inendorso pa mismo ni Sara Duterte, wala pa rin silang tiwala dito. Anyway, panoorin na po natin ang kanilang mga sinabi. Unahin natin itong komento ni Banat Bae hinggil dito sa pag-endorso ni Sara kay Amy. Si Marcos, si Amy Marcos particular, ay alam naman po natin ang karakas ng mga Marcos. Kahit pagbali-baligtarin mo sila, huy, talaga mambubudol. Diba? Nangako yung kanyang kapatid, si BBM, nangako kay BP Sara Duterte tungkol sa ICC, hindi niya papapasukin ng ICC. Ano nangyari? Nabudol tayo. Nabudol pala kayo. Hindi ako bumoto dyan. Hindi ko sinisisi. Kaya lang, mga kababayan, dun sa mga nagsabing nabudol sila ng BBM, tapos ngayon papayag na naman kayo na etong si Amy iboto ninyo dahil sa pagdating ng impeachment ay malamang bumoto against the impeachment of BP Sara Duterte. Kasi yan pa yung pangalawang naririnig ko eh. Iboto natin yan kasi sigurado tayong against sa impeachment yan. So, pag naipanalo yan si Senator Amy, against yan sa impeachment. Di ba? Ang dami-dami kong kilalang against sa impeachment eh. Na hindi naman dapat yan. Ang dami-dami ho dyan. Ako sigurado ako dito kay Camille. Kaya nga ibang issue tong kay Camille eh. Sa mga bilyar, talagang ever since hindi bumaluktot. Ever since loyal kaibigan mo ng mga Duterte. Ang bilyar talagang loyal po yan, tapat po sa mga Duterte yan. Mula sa tatay, sa asawa, sa anak, yung si Mark, kaya din ito si Camille. Ibang issue yun. Pero pagdating mo dito kay Senator Amy, ano ang proof nito? O ano yung masasabi mo mas matibay na sandigan para pagkatiwalaan natin ito? Diba? Meron na itong record eh. Yung kanyang pamilya may record na ng bubudol. Diba? Bakit? Paliwanag ko lang sa inyo ha. Ilapit-lapit ko lang tupuan. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, si Senator Amy ang nakiusap kay BP Sara Duterte para maging Vice President ng BBM. At ang kanyang, di ba, sinabi niya pa nga, hindi mananalo ito pagka hindi mo sinamahan. Ibig sabihin, mga kababayan, ang tunay na close talaga kay BP Sara Duterte si Senator Amy. Siya ang dahilan kung bakit nakipag-team up si BP Sara Duterte kay BBM. Di ba? Tas eto na naman siya. Kung ano man ang pinangako niya, sa tingin ko budol na naman ho ito. Nangako siya dati. Sana pinanagutan niya yun. Diba? Sana ho pinanagutan niya yung kanyang pangako na Hindi kasi pwedeng sabi, hindi, kapatid ko yun. Ano nang palusot yan? Diba? Hindi pwede yun. Ikaw ang party ka na nagsabi noon na nakipag-deal. Ngayon, you failed. Tapos, diba itong kidnapping naganap kay Pangulong Duterte, pinuntirya niya ba yung kapatid niya? Hindi. Doon sa hearing malinaw na merong higher up na nag-utos. Merong nag-utos. Hindi lang si Rimulya, hindi lamang po si Marbil, meron talaga nag-utos sa taas. Pinuntirya ba ni Senator Amy yung kapatid niya? Sino ho? Sabi ko nga ho sa inyo si BBM talaga mastermind yan. Bakit? Sino ba nag-promote kay Torre ng 2 beses? Si BBM. Wala namang iba eh. Bakit? Sasabihin nila, hindi si BBM yan. Diba? Alinaw nun eh. Ngayon mga kabunyog, panoorin naman natin po ang sinabi ni Harry Roque dito kay Amy Marcos. Tinawag pa niya itong mangga na tila nag-iinsulto pa sa mukha nitong si Amy.
Pero ano ba tingin nyo? Sa tingin nyo ba ay tinuturing talagang malapit na kaibigan ni Inday Sara itong si Mangga? Well, alam nyo, yung sandaling nagkasama kami sa Hague, nagkaroon ako ng bagong perspective dito kay VP Sara. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan at ang mga tunay na kaibigan niya ay hindi talaga nasa larangan ng politika at meron din siya mga political friends. At sa tingin ko, ang tingin niya kay Amy Marcos ay political friend na talagang alam naman niya na mga political friends ay naroriyan lamang kung meron din silang silbi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay, pero alam niya na sa politika, talagang kinakailangan lang magkaroon ng alyado. Kumbaga, scratch your back, I'll scratch your back. Ngayon, nangangailangan ng suporta si Amy Marcos. Siyempre, tinulungan siya ni Inday Sara at inaasahan naman natin na bagamat minsan nang nabigo si Inday Sara doon sa kay Amy Marcos dahil ginamit nga siya para manalo, at talaga namang wala namang masyadong nagawa si Inday Sara, si Amy Marcos para itigil yung mga maiitib na balak ng kanyang kapatid at ng mga kaalyado ng kanyang kapatid, kahit papano, magiging kakampi ni Inday Sara itong si Mangga Amy Marcos. Alam ko mahirap tanggapin na na-endorso na naman ang VP Sara ang Mangga Amy Marcos. Gaya ng sinabi ko sa inyo, no, ako yung pinakahuli-huling bumitiw kay Amy Marcos sa pagkakatiwala sa kanya. Hanggang sa muli, ako talaga'y umaasa na magiging tunay na kaibigan itong si Amy Marcos. Pero ang katunayan po, sa politika, wala talagang tunay na kaibigan. At yan ang isang natutunan ko na kay Inday Sara. Ang tunay na pagkakaibigan, yun yung mga taong labas politika. Dahil talagang ang mga nasa politika, naggagamitan lang yan. Yan ang masakit po. At sa tingin ko, may mga dahilan naman ang Inday Sara. Huwag na po tayo magtampo kay Inday Sara. Bakit? Ang mga tatay ba natin nakakulong ngayon sa dahig? Hindi. Ang ating posisyon ba ngayon ay nasa banta na matapos na dahil ikaw ay na-impeach na? Hindi. So kung Inday Sara na ang ama ay nasa kulungan sa dahig at kung si Inday Sara na siyang inimpeach na at dadaan sa pagliliti sa Senado ay nag-endorso pa rin kay Amy Marcos, sino ba naman tayo para tumutol? Hindi ko naman po sinasabi na hindi pwedeng magkamali si Inday Sara Duterte. In fact, nung sumunod ako sa kanya sa Unity, talaga alam naman natin na nagkamali si Inday Sara Duterte dyan. No? Pero sa ngayon, tingin ko naman, natuto na ng leksyon si Inday Sara. Kung dati madali siya magtiwala, ngayon hindi na madali magtiwala. Kung siya ay nag-endorso, meron ngayon siyang dahilan. At ito ay dahilan na naman sa larangan ng politika. So tama na po ang pagtatampo, tanggapin na lang natin na sa politika talaga, kinakailangan magkaroon ng ganitong mga moves, kumbaga. Dahil sa politika talaga, kinakailangan may kakampi ka pag kailangan mo talaga ng kakampi, pero alam mo kung sino talaga ang tunay na mga kaibigan. Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang Mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami, masama man ang aming mga loob. Tama ba hong aking sinabi? Alam ko po mahirap tanggapin yun, ha? Pero nandyan na po tayo. Wala tayong magagawa at uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Amy, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Amy, yan po dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Malinaw po yan. Okay? Maraming salamat. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga pinagsasabi ni Harry Roque laban dito kay Amy. Sabi niya dito, napipilitan lang siyang iboto itong si Amy, kung hindi lang raw kay Sara, hindi nila ito kikilalanin at iboboto sa darating na halalan. Kahit po mga kabunyog yung pangalawang asawa nitong si Digong Duterte na si Honilet Avancena, wala rin tiwala dito kay Amy. Itong mga kabunyog, panoorin po natin ito.
Nagpa-ek-ek lang para kay Honelet Abansena ang Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpatutsada rin ang common law wife ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging emosyonal si Honelet ng pangunahan ng panalangin para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Dagdag pa ni Honelet, hindi na siya umaasang mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Pero ma'am, umaasa ba kayong magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o... Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Wag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Wag. Di ba niya nakita ano nangyari? Pero may gusto raw ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong pahayag ng asawa ni Digong Duterte na si Honelet Avancena. Ngayon mga kabunyog na tila sinusuka na siya ng mga kakampi ni Digong. Pwede pa kaya siyang bumalik at magmakaawa sa kampo ng kanyang kapatid? Tila malabo na iyon mga kabunyog dahil dito sa mga ginagawa niyang hearing sa Senado. Malinaw po ito mga kabunyog na binabangga niya ang kapatid niyang si PBBM at dito sa pag-endorso ni Sara sa kanya. Mas lalong magagalit nito si PBBM. Ito mga kabunyog, pakinggan natin itong sinabi ni Attorney Claire Castro taga pagsalita ng palasyo. Hinggil dito sa bagong advertising campaign ni Amy at Sara. You just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from by author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay, meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com.
Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero dun po patungo ang pang kasulukuyang administrasyon. Yan mga kabunyog, nasaksihan po natin itong mga reaksyon ng kampo ni Digong at sa kampo naman ng administrasyon hinggil dito sa pag-endorso ni Sara Duterte dito kay Amy Marcos. Dito po natin makikita mga kabunyog na walang magandang pupuntahan ang isang balimbing or namamangka sa dalawang ilog. Kitang-kita naman sa resulta ng naging survey ng Pulse Asian na natanggal siya sa Magic 12 dahil ito sa patuloy niyang pagtalikod sa kanyang kapatid at kakasiksik sa kampo ng mga Duterte na alam naman natin na sinusuka siya ng mga ito. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,